Ngayon ay gagawa tayo na bootable USB para sa macOS, MacBook Pro or MacBook Air. Para to sa ang gagawin natin is clean install, ibig sabihin para sa mga bagong MacBook lang, hindi siya pwede sa luma kasi unsupported na sila. Pero gagawa pa rin tayo ng video para dyan, separate video para sa mga pag-install ng macOS Kia para sa mga unsupported na MacBook o MacBook Air, kasi hindi nakakaya install dyan, unsupported na sila. Kasi pinaka latest kasi is macOS Kia, so hindi sila pwede sa old na. Kaya ang requirements lang is 16GB ay 32GB na USB flash drive. Hindi pwede 16 kasi hindi niya may install yung OS na si Kia. Tapos itong macOS si Kia mismo na installer, paano ba i-download dyan? Gagawa na lang tayo ng separate video dyan para ma-download natin yan. Tuturo ko na lang sa ibang video. Okay, so ngayon isasalpak mo na to, yung USB. Yan, ito lalabas yan dito. Wait lang natin ba, ayan, lumabas na yung USB ko. Ayan, walang laman. Ang first step ay siyempre mag-download ka muna ng installer. Pagkatapos na ma-installer ka na, i-reformat tong USB na to. So click lang yung command and spacebar para sa spotlight search, and then click ay type disk utility. Yan, press enter lang. Pagkatapos ng disk utility, hanapin mo lang yung USB mo. Ayan, SanDisk kasi yan. Ayan. Tapos erase, tapos USB. Itong pangalan ng USB importante yan kasi malalaman nyo mamaya, kasi kailangan kung anong pangalan ng USB yun din mamaya sa terminal. So APFS kasi ano yan, si Kia, yan na yung pinaka ano niya, bagong ano niya. Tapos build partition map, tapos erase lang, click erase. Kaya lang natin matapos mag-format. Yan. Click done. So okay na yan, pwede na yan. Tapos punta lang tayo sa terminal. Click command in spacebar, tapos terminal. Type terminal, then click enter. Tapos kukopihin ko lang yung code kasi hindi ko kabisado yung code eh. Asan yun? Ito na to. Ito ba yun? Ito na wala. Yun, ito nga. So kakapi ko lang yan. Command A. Press command A para ma-select niya. Ayan. Tapos copy. Pipaste ko na lang yan sa description yung code. Ay, hindi pala ito kasama yung command. Delete na lang yun. Tapos paste.
Yung una niya is sudo, hindi yung command. Delete na lang natin. Yan. Ito deleted na. Yan. Tapos press enter. Tapos type mo lang yung password mo, login password. Tapos press enter. Di makikita yan, di masusulat yan, kaya type mo lang. Yan. Hintayin natin, medyo may katagalan to, depende sa flash drive. Yan, press Y. Press mo lang yung Y. Tapos enter. Ay, mali pala. Dapat pala, ano, sorry. So, gagawin natin is ibang reformat pala dapat. Kamali. Ay, ba terminal? This pala, this. Sorry, nagkamali. Utility. Pag APSGS pala, sa ano yun, sa mga pag yung i-program mo na siya sa mismong ano niya, dapat pala ito is macOS extended journal. Yan, tapos git partition, tapos erase. Ganyan pala dapat. Sorry, nagkamali. So ayun na, wala katang video yan. Talagang ano tayo, antayin na natin matapos. Medyo may katagalan kasi talaga. Wait, kamali tuloy ako. Yan, done. Okay na. Then balik ulit tayo sa terminal. Press mo lang yung arrow key para bumalik sa code mo kanina. Type mo lang yung Y. Nag-press na kasi sa'yo ng ano na ng password, kaya hindi na humingi ng password. Enter. So ayan na, okay na. Nag-erase na siya. Ibig sabihin, ano na yan, nagsisimula na mag-install yung OS nya sa USB para maging bootable na siya. Wait lang natin yan. Pwede ko yan i-pass forward para mas mabilis yung ano yun, para din yung nahintayin. Okay. So ayan guys, tapos na yung pag-install. Pwede na siyang install ngayon. Next na natin to. Sobrang tagal niya, mga 30 minutes ata lagpas. Ayan. So ito pwede nyo na lang i-restart. Para lang po to sa sa mga new model na MacBook M1 ganun, mga 2019. Pero pag old na, hindi pwede itong installer na to. Hindi siya makaka-install niya. Mga 2012 pababa, hindi niya kaya. Kung mga 15 ganun, depende sa search nyo na lang sa sa website ng Apple kung ano yung compatible sa na Mac OS. Okay, hindi, hanggang dito na lang. Salamat.